Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 32 hanggang 33 nagpapatuloy. Binalaan sila ni Nanding kung hindi siya dadalhin sa pamilya ng mga kupol ay pagsisisihan daw nila. Nagulat ang tatlong blogger na batang lol bayani sa sinabi ni Nanding mauubos daw ang angkan nila. Gabi sa Skycrest Mountain may sunog. Pagdating nila sa tahanan ng Zhao family wala na silang naabutan na buhay na susunog na lahat. Gaya daw ng inaasahan ni Nanding sa isang A-rank na assassin ubos lahat pati pantubos na wala naman ng lakas ang batang bayani ng Zhao family. Sinabihan ni Nanding na hindi daw panahon para magluksa sumama daw ito sa kanya para makapaghigantay pupunta sila sa Qian family. Samantala ang Phoenix Mountain Range ng Qian family ay nasusunog na rin ito. Kaya dumiretso sila sa Jade Pass Mountain ng Sun family at nadatnan nilang sinusunog ng A-rank na alien Blazing Sky Eagle ang buong lugar. Galit na galit umatake yung isa sa kanila dahil inubos daw ang family nito. Nag-aapoy ang buong katawan nito isasama niya daw ito sa hukay. Siya pala ang pinuno ng pamilya pinasabog ang sarili para mapatay lang ang Blazing Sky Eagle, saktong dating naman ni Nanding kasama ang tatlong blogger na batang bayani na umaatake kaagad. Hindi namatay ang Blazing Sky Eagle sa pagsabog mahinang nilalang daw ang mga tao mga walang bitaw. At biglang sumulpat ang ating bida sa likod niya. Ipapakita daw sa kanya ni Nanding ang totoong lakas ng isang bayaning Filipino. Binanatan siya ni Nanding sa mukha gamit ang Azura Plummeted Slaughter. Sabay pinaghihiwa ito gamit ang Azura Berserker. Napaatres ang Blazing Sky Eagle dahil nadidihado na siya sa bardagulan. Nag-ipon ito ng lakas. Pagkatapos ay binugahan ng malakas na apoy ang ating bida. Nakapag-teleport naman si Nanding sa tulong ni Chu Chan sa tabi ng Blazing Sky Eagle. At inatake niya ito sa leeg gamit ang Azura Demon Slayer. Napasabi ang Blazing Sky Eagle na magaling daw si Nanding pero hindi pa daw sapat yun para mapatombo siya. Marami pa daw kakainin na bigas ang ating bida. Nagalit si Nanding dahil ininsulto ang kanyang pagkalalaki humanda daw ito sa kanya. Papakainin niya daw ito ng hilaw na pagpagsabay ginamit ang Azura Dragon Slayer. Lumabas na yung higanteng dragon ni Nanding kakainin nito ang maliit na ibon. Pinalagan ito ni Blazing Sky Eagle naging isa siyang bola sabay nagkabanggan ang dalawa. At ang nagwagi sa salpukan ay si Blazing Sky Eagle na wala yung dragon na enerhiya. Pagkatapos ay nag-teleport na naman si Nanding sa harap ng Blazing Sky Eagle. At hiniwa niya ito gamit ang Azura Hell on Earth Slash. Sinundan pa ng Frostbite malupitong pormahan 50,000 times overdrive. Tumigas ang buong katawan nito naging yelo. Napahanga na lang ang dalawang batang bayani dahil natalo ni Nanding ang Blazing Sky Eagle. Gumamit ulit ng malupitong pormahan ang ating bida 10% lakas. Para sa tatlong batang bayani napa-array kopo na lang sila. Napanood daw nila paano nakipaglaban si Nanding kailangan daw nila itong gayahin dahil lalambot daw ang ice tubig na kapalibot sa katawan ng Blazing Sky Eagle. At ipapaubayan ni Nanding ang laban sa kanila para personal silang makapaghigantay. Wag na daw silang magtanong gawin na lang daw anong inutos ng ating bida at pagkatapos nila ay pumunta sila agad sa ikalimang depensa para tumulong. Dahil may nag-aantay daw sa kanila na malakas na kalaban. Agad naman may lumabas na balita na ubos daw ang pamilya ng Zhao, Qian, at son ng isang A-rank na alien Blazing Sky Eagle agad naman ito napatay ni Nanding kasama ang tatlong bagong bayani. Nagkaroon naman ng matinding tsismisan ang mga netizen tungkol dito. Sinabi ng ating bida kay Chu Chan na kailangan nila ng mag-ipon ng maraming bato dahil pupunta sila sa silangang karagatan magsasama sila ng alaga nilang nagbagong hayop para ubusin ang mga assassin na alien. At pumunta na sila sa lugar sabay gumamit si Nanding ng isang malupitong orasyon. Nalagyan niya ng malaking ari ang tabing dagat sabay tinawagan niya ang lahat ng mga animal sa dagat. Lumawak ang sakop ng enerhiya ng beast timing magbigay galang daw sila sa kanya. At sa wakas nagkaroon ng nagbagong alagang isda ang ating bida, 70 milyon na level 9 nagbagong swordfish, 20 milyon level 9 nagbagong tigreng pateng, 10 milyon na level 10 nagbagong white shark. Gumawa pa ito ng isang ipinagbabawal na teknik. Nagkaroon ng malakas na hangin. Tuluyan itong naging isang buhawing ipo-ipo sa dagat. Nag-teleport sila sa dalampasigan malakas daw ang buhawing ginawa ni Nanding hintayin na lang nila ang mga assassin na alien pumasok sa area of responsibility ng Pilipinas.
Napansin ni Lan Sakong batang bayani ng Lan family sila tagabantay ng karagatan Pacific Ocean Coast Guard ang kakaibang pangyayari sa karagatan, sabay sinabihan niya ang pamilya niya na maghanda pupuntahan niya muna ito. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na water dragon technique para gawing speedboat papunta sa lugar. Pagdating niya ay tumambad sa harap niya ang ipo-ipo matagal na daw tagabantay ang pamilya niya sa karagatan hindi niya daw hahayaan manalasa ang bagyong ito sa kalupaan. Nagkaroon ng biglang paglakas ng alon. Napaisip si Lan Sakong kung anong nangyayari hindi niya ito maintindihan. Bakit daw siya kinukuyog ng maraming malalaking isda sa karagatan at nagkakaisa pa ito na dapat ay magkakaaway? Sinabi ni Nanding sa mga isda na iba ang na-target nila dahil nakalimutan niyang sabihin sa kanila na wag manakit ng tao at wag lulusab sa mga syudad. Napansin ni Lan Sakong na isa palang pamatay ng ari ang maraming malalaking isda na iisip niya na ang beast timing na banal na divine level ang may gawa nito. Pagkatapos ay nakaramdam si Lan Sakong ng napakalakas na tatlong enerhiya nagmumula sa likod niya. Dumating na pala ang tatlong A-rank na assassin na alien ng 10,000 ibang lahi. Pinagpawisan ng malamig si Lan Sakong sa isip niya siya ang pakay ng mga ito, lumabas na ang alien mula sa ilalim ng tubig. Nagagalak si Lan Sakong makalaban ang mga alien na kalaban ng divine level na beast timing. Sabay dumating naman ang mga alagang nagbagong isda ni Nanding. Agad nilang inatake sa katawan ang A-rank na alien. Pinagpawisan si Lan Sakong sa nasaksihan niya kinokontrol daw ng banal na divine level ang mga nagbagong isda para lumaban sa mga mananakop na alien. Ang swordfish ang baalang tumira sa Cyclops demonic turtle. Ang tigring pating naman ang lalaban sa spike serpent. At ang putin pating ang kalaban ng glacial drake. Nagsimula na silang magbardagulan kinagat ng mga putang pating ang glacial drake sa katawan. Mahina daw sila hindi siya nasaktan kaya nagbuga siya ng glacial freeze. Naging parang ice yellow ang mga putang pating sa harap niya. Si spike serpent naman nilapa ng maraming tigring pating mga ipis daw sila para sa kanya. Sabay umikot siya ng mabilis giant stinger barrage parang ipo-ipo may mga patalim na lumalabas at tumama sa mga tigring pating. Samantala si Cyclops demonic turtle pinagtutusok ng mga swordfish sa katawan. Gumamit ito ng earth-shattering collapse na laglag ang mga bato sa mga swordfish. Sa di kalayuan pinapanood ng ating bida ang laban nila kaya lang daw ng mga alaga niyang isda ay A-rank level na pababa. Pagdating daw sa totoong A-rank na kalaban hindi nila kaya kinakapos sila ng lakas kaya biglang naglabas ng enerhiya sa kamay si Nanding. Naglapag siya ng malupitong pormahan 50 times amplification may lawak 700 milya sakop nito ang paglakas ng mga alaga niya. At dito nagtatapos ang Kabanata 32 hanggang 33. Maraming salamat po sa panonood niyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.